Hello, so ito ang ating reading for the sign of Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Ako po si Madam P. Let's start your reading. Kung nagtataka ka kung bakit wala tayong cards, ang gagamitin kong reading ngayon is energy reading, no? So, kaya wala tayong video. Ang video na to ay black lang or wala tayo sa screen. Pakikinig lang ang gagawin natin dito. Wala rin naman ako may papakita sa'yo. Dahil ang kukunin ko nga lang ay energy. Kung hindi ka makarelate, huwag mong kunin yung reading, ibigay mo sa iba. Maaaring hindi ito para sa'yo. Okay lang yan, may mga next readings pa naman tayo. Check mo na lang dyan sa channel. So, sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na lang kayo. Comment down below. Positive comments lang, guys. Hindi tayo nag-i-spread ng negativity dito sa channel na ito. So, tinatanggal po namin yung mga negative comments. Ayan, may mga admins ako na masipag na magtanggal sa ganyan. Simulan na natin. Spirit guides, angel guides for Libra, please show me. Kunin natin muna yung 8 energy mo, Libra, no? So, sa nakikita ko sa'yo, ang gaan ng energy mo. It's like, alam mo, ikaw kasi tipo ng tao na overthinker. Pero at the same time, ulyanin. Nakukuha ko yung energy mo na pag may problema or may iniisip ka, iisip-isipin mo yan ngayon. Pero after ilang segundo, ilang minuto, ilang oras, pwedeng nandun pa rin yung pag-iisip. Pero pag nawaglit yung pag-iisip mo doon, medyo nalilimutan mo talaga itong kung ano man yung isipin mo. And because of that, mabilis na shift yung energy mo or yung mood mo. By the way, I can see flower or anong tawag dito? Flower or ribbon. Something to do with that. So maybe you're wearing a flower or ribbon design sa iyong damit, or recently lang may mga binili or tinignan ka na may kinalaman sa bulaklak or ribbon. Anyway, pagdating sa person mo, energy na person mo, I can see the color blue energy. Calm, at peace. Nakakuha ko ng symbol na feather. I can see feather right now. So, I feel like pagdating sa person mo, meron siyang energy ng air sign. Gemini, Libra, Aquarius. Like, pwedeng yun yung zodiac niya mismo, yung kanyang sun sign. But anyway, it could be also yung chart niya, malakas yung energy ng air sign doon. So anyway,
I can see active energy dito sa person na to. Ang nagpapakita sa akin color is like light blue and blue. Parang ganun. Or powder blue, baby blue, basta shade of blue pero dalawa. So I don't know if maybe that's your favorite color, or maybe your damit right now is something to do with blue. Yeah. Or your aura is blue. Kasi kinukuha ko yung energy ng person mo, but it is shifting back to you. Alam mo yon. So, punta tayo dun sa pagdating sa connection ninyo, no? Okay. So, I can sense na itong person na to, you're like a flower para sa kanya. Well, wala tayong specific gender, ha? Babae, lalaki, LGBTQIA+. Ano ibig sabihin ng parang you're like a flower? Ibig sabihin, you're very beautiful, babae man, lalaki. Sabi ko nga kahit anong gender, beautiful person inside and out. Nandun yung paghanga sa'yo. Lalo na kung paano mo i-present ang sarili mo sa iba. By the way, nakakakita ko ngayon ng wig or extension. I don't know if you're wearing one or maybe sa connection ninyo na pag-usapan ninyo, or may mga maybe you are this person na nagsusuot ng ganon. And I can hear the word clever. Parang tingin niya sa'yo, ang talino mo, ang galing mo. Diba? Yung energy mo, may nakukuha tayong energy ng fake. Not being true. Or part of you is maybe ayaw mo nang makipag-connect dito sa connection na to, or you're trying to focus on yourself, pero you're being fake or hindi ka nagiging totoo sa sarili mo. Because part of you, alam mo na itong person na to is something or someone na gusto mo talagang makausap or makasama. Nagpakita sa akin yung ruler. And I feel like yung ruler na yon, it's like a symbol of your energy na parang maybe kinakalkula mo yung kung ano yung mga ginagawa niya, or kumbaga ina-analyze mong mabuti yung connection ninyong dalawa. And kumbaga, is it worth it? Parang gano'n, napapaisip ka. Is it worth it ba dito sa person na to?
I just hear a very beautiful music ngayon. It's like a harp yung naririnig ko. May nagpe-play ng harp or yeah, it's like a harp. It's very pretty. It's very beautiful. And guitar. I don't know if you do know how to play those music. Ang ganda. Ang ganda ng tunog. So anyway, I feel like you need to connect yourself more on music. Yung to uplift your spirit, your energy. Halimbawa, hindi ka okay. Alam mo, marami na sa inyo ang gumagawa niyan eh. Halimbawa, you want to be productive. Nagkikinig ka ng music na makakatulong sa'yo para maging mas productive ka. Para maging mas masaya yung energy mo. Para mas gawin mo yung mga bagay na dapat mong gawin. Of course, kailangan mong i-uplift yung spirit mo by playing music. Maganda yun. Alam mo, I highly suggest that you do that. Especially kung maglilinis ka ng bahay. You know, especially yung mga positive music, mga music. Honestly guys, they don't like loud music. They don't like sounds. And I'm talking about negative energies. Mga dark energies. They don't like it. Kaya nga, diba, ang daming mga haunted. Kumbaga, nandun yung mga negative spirits and etc. Sa mga haunted na house or mga walang tao. Because they don't like ingay. And of course, when you're cleaning house, you want to clear everything, dumi. And meron tayong hindi nakikitang dumi. And I'm talking about yun, yung mga negative energy. So, i-practice mo yan, mag-play ng music. I just saw a snake. But it's not, hindi siya poisonous, toxic. I don't see it as that. More like, hindi ko alam kasi hindi naman ako tumira ng, anong tawag dito, ng probinsya. And wala akong masyadong idea kung ano ba yung mga klase ng snake. But I feel the energy kasi it's a green snake that I can see. And so para siyang, hindi ko alam kung anong tawag doon. Halamang ahas ba tawag doon or tree snake ba tawag doon? Anyway, it's green, it's something na yung energy nito, I feel like there are people around you right now. And they are protecting you. Kasi ganito yung energy ng snake na nakikita ko. It's like, you know, yung energy niya is that yung snake na yon, ang kinakain niya is hindi bad or, you know, halimbawa nasa isang puno siya, hindi talaga niya ini-infest yung puno.
bagkos pinoprotektahan niya because yung mga hayop or yung mga insekto na tinatry kainin yung mga bunga ng puno na yun, pinoprotektahan niya na parang pareho silang nakikinabang. You know? And I feel like there's a specific person sa buhay mo ngayon. And both of you are helping each other. Napapakinabangan mo siya, napapakinabangan ka rin niya. Para sa iba sa inyo, kung may negosyo, maybe this is a staff or an employee. Or yung iba, kung wala naman negosyo, maybe this is a friend. Na both of you, may mga pareho kayo nagagawa sa bawat isa. And then, in a way, it's keeping you both growing together na may tulong kayo sa bawat isa. You need each other. Parang ganon. At first, ang tingin ng iba, ikaw yung kawawa, ikaw yung nagagamit or what. But then, eventually, you will feel or you will see kung ano yung naitutulong nitong taong ito sa'yo. And might be yung iba sa inyo, ikaw din maaaring minsan mo nang nakita dito sa taong to na parang nagagamit lang ako nito But then, nakikita mo, ay hindi, napapakinabangan ko rin siya. Parang equal give and take lang kami. Diba? Sabi ko nga dun sa mga employee energy, para sa may mga negosyo, you might feel like ikaw lang naman nagpapasahod sa kanya. But then, yung employee mo na yon, hindi lang naman siya basta sumasahod. Meron rin siyang ginagawang extra activities or extra work na wala dun sa talagang pinaka-work niya, na in a way nakakatulong yun sa'yo. Ganun. Or, it could be, ayan kasi yung nakukuha ko sa snake and tree. It's like you're the tree and this person is the snake. So that's the energy. So it could be a friend para sa iba sa inyo. It could be a friend now. For example, I'm not saying this is your situation. Nagbibigay lang ako ng mga scenario na pwedeng makarelate ka. Iba sa inyo, maybe this is a friend, nakikitira sa inyo. Pero, hindi lang basta nakikitira yung friend na yon, kasi tumutulong siya sa mga bagay na hindi mo kayang gawin. For example, may anak ka, you need someone to look after your child habang ikaw ay wala, na hindi mo na kailangan magpasahod pa ng taong gagawa nun. So, that's your friend doing that for you. Diba? So, nandun yung equal give and take. Nakakarinig ako ngayon ng tunog ng busina ng tren. And for me, nakakakuha tayo ng energy doon ng short distance travel for some of you. Paparating yan. You should grab the opportunity of travel whenever you can. Hindi ko sinabing mag-travel ka or what. Pero if there's an opportunity na dumating na parang dapat ka mag-travel or kinailangan mo mag-travel,
grab that. Because, dun ka dinadala eh. Lalo na yung mga pagta-travel na out of nowhere, kailangan mo mag-travel. Or merong nagyaya sa'yo na ganito, ganyan. Punta tayo sa ganito. I feel like it's your path na kailangan mo puntahan. Kasi, may makikita or matututunan ka dun sa place na yon. May mga connections kang makikita doon or makikilala doon, and or kailangan ka doon. So, ayun. So, anyway, pagdating sa love, wala akong masyadong nakuha sa'yo. Yun yung mga na-energy nakuha ko ngayon. Hopefully, nakarelate ka, nakakonect ka dito sa reading na to. Kung nagugustuhan mo yung ganitong klaseng reading, just comment down below. Thank you for watching or listening. I love you all and bye-bye.